Ang babae ay bumalik sa bahay para bisitahin ng pamilya. Ngunit napansin na wala ang ina sa hapagkainan. Lumiko siya at tumingin. Ngunit nakita niyang ang ina ay nakayuko at kumakain ng natirang pagkain sa sahig. Galit na tinulungan ng babae ang ina na umakyat sa mesa. At itinanong sa kapatid kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa. Ngunit ang masamang biyenan ng kapatid ay sinabing, si nanay ang hindi pumupunta sa mesa. Hindi totoo. Dahil hindi pinapayagan ng tatay at nanay. Nakita ng biyenan ng anak na nagkamali ng magsalita. Agad niyang tinakpan ng bibig ng bata. Sinabing bata lang ito. Nagbibiro lang. Nanay, kamakailan lang ba ay tinawag kitang umakyat sa mesa para kumain? Nakatingin sa pamatay-tingin na mata ng manugang. Kaya't napilitang magpaliwanag ang ina, na ayaw niyang sayangin ang pagkain. Hindi alam ng lahat na ang ina ay inaabuso sa bahay. At madalas na binubugbog ng manugang at biyenan. Okay lang na ako'y magdusa ng kaunti. Huwag mong idamay ang anak. Mabaho na ang amoy ng matanda. Hindi na rin ako makakain. Kuya, anong klaseng pananalita yan? Pinagsawaan ba tayo ng nanay nung ipinanganak at pinalaki tayo? Maganda na yung pinapakain ko sa kanya. Nang marinig ng kapatid ang mga salitang labag sa kalooban. Sa isang iglap, naintindihan ng babae. Dito sa bahay, hindi talaga nirerespeto ang ina. Sa mga taong ito, siya'y patuloy na lumalaban sa labas. Hindi inaasahan na ang pamilya ng kuya ay nakatira sa sariling bahay. Sa bahay, parang kulisap lang. Galit na ibinagsak ng babae ang handang regalo para sa Mid-Autumn Festival. Ibinaon sa lupa, at diretsahang sinabihan ng kulisap na pamilya na umalis sa sariling bahay. Kaya't ang biyenan at iba pa, ay nagpakita ng eksena. Nagpaiyak, nagingay, nagpakamatay. Hiwalayan na naman, at pati tulay ay pagtulugan. Sa nakitang pangyayari, pinayuhan ng ina ang anak na huwag nang dagdagan pa ang gulo. Ang pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival ay nauwi sa hindi magandang hiwalayan. Bakit hindi mo sila pinatay? Pabayaan mo akong ibigay ang bahay. Hindi ko alam na pinapabayaan ko siyang ibenta ang bahay. Ang bahay ay nasa pangalan niya. Pero habang nag-uusap ang babae at ang ina sa gabi, napagtanto niyang puno ng gallows ang kamay nito. May mga pasa rin sa katawan. Hindi gumaling na mga marka, pero hindi pa rin binabanggit ng ina. Ang lahat ay tahimik na tinanggap. Sa oras na ito, ngayon lang naintindihan ng babae, na mali ang desisyong ibigay ang ina sa kanyang kapatid. Gaano kasalang desisyon. Kaya't pinayagan ng babae ang ina na magpahinga ng maayos. Sa kanyang sarili, may malaking desisyon siyang ginawa sa kanyang puso. Siya ay determinadong mabawi ang katarungan para sa pinsalang dinanas ng kanyang ina. Bumalik ang babae sa master bedroom. At napagtanto na nawala na ang kanyang alahas at makeup. Sa oras na ito, ang hipag ay hawak-hawak ang mga alahas na para sa kanya na. Kahit na ang babae ay bumalik na, hindi pa rin niya ibinabalik. Pati ang kapatid ay nakipag-usap sa kanyang biyenan upang lokohin at agawin ang bahay ng babae. Kapag hindi sumunod, papatayin ng ina. Ang mga usapang ito, narinig ito ng babae na gustong makipag-usap sa kanyang biyenan. Sa oras na iyon, siya ay nagpasyang hindi na magbalik tanaw sa tinatawag na pamilyaridad. Kinabukasan, natagpuan na ng babae ang kanyang biyenan at ang mga ito. Nagpahayag na nawala ang kanyang alahas. Hiningi ang tulong nila sa paghahanap. Ang orihinal na layunin ay para maibalik ng maayos sa kanyang biyenan. Mayroon pang pagkakataon para maibalik, ngunit ang tatlong taong mapanirang puri ay matigas pa rin ang mga bibig. Sinabi na hindi talaga nila nakita ang mga alahas. Hanggang sa naglabas ng cellphone ng babae at handang magsumbong sa pulisya. Sila ay napilitang aminin na kanilang ginamit ang mga ito. Sa oras na iyon, sinabi ng kapatid na lahat ay para sa pamilya. Hindi kailangan magsumbong sa pulis. Talagang ipinakita ang kapal ng mukha. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang ina. Nagpahayag na siya ay nag-alaga sa ina ng maraming taon. Ngayon, ang bahay na ito ay dapat mapunta sa kanya anuman ang mangyari. Lin Yuan, huwag kang mag-isip na mayaman ka lang. Gusto mo bang kunin si nanay? Kung hindi, papatayin ko na siya sa kalahati ng daan. Ako na ang bahala sa kanya araw-araw. Ikaw, ayaw mo rin naman siguro na hindi magkaroon ng magandang buhay. Lin Tuan, hindi ko inakalang magiging ganito kakasama. Boy noon. Tsaka papasok na si Dongdong sa elementarya. Panahon na upang magpalit ng. Ito ay isang magandang bahay sa magandang lugar ng paaralan. Oo, tama. Kung magpapalit tayo, dapat sa pinakamagandang lugar. Itong sirang bahay. Kumpara sa bahay sa magandang lugar. Malayo ang agwat. Kaya't bibili na tayo ng bahay ngayon. Aking Min. Dalhin mo ang taong ito. Kung hindi, baka siya'y magbago ng isip sa kalahati ng daan. Okay lang, nanay. Nanay. Pupunta si Dongdong sa kindergarten mamaya. Okay, hayaan mo na lang ako. Huwag kang magpapalusot. Kung hindi, papatayin ko na siya sa gitna ng daan. Don't worry, hindi ako tatakas. Oo, sige. Aking Min. Bansa no. Hindi lang makatakbo. Gusto ko rin turuan kayo, mga masasamang tao. Paano maging tao? Pagdating ninyo ngayong beses,
Anong klase ng bahay ang gusto ninyong bilhin? Ang pinakamahal at pinakamagandang bahay sa inyong lugar. Makakapagbigay daan para sa aking anak na lalaki. Bahay sa magandang lugar na makakatulong sa pag-aaral. Pakilala mo ng maayos sa akin si Xiao Feifan. Kaya pala bibili ng bahay para sa batang amo. Walang problema. Pasok dito, pakisuyo. Kumusta? May isang bagay akong kailangan mong tulungan ako. Gusto kong ibenta ang apartment na ito. Ito ay isang bahay sa distrito ng paaralan sa Xiangzai. Maliban na ang apartment ay mas maliit. Nitong mga nakaraang taon, mataas ang rate ng pag-aaral. Hindi bababa sa kalidad ng bahay sa magandang lugar. Ngayon, mahirap na ring makahanap ng bahay. Talagang gusto ninyong ibenta ito. Sinaktan ng aking ina, sinipsip ang aking dugo. Mabuting kapatid na babae. Ngayong araw, hindi lang kayo makakabili ng bahay. Ang bahay na inyong titirhan. Gusto ko ring bawiin. Basta't ang presyo ay tama. Gusto kong bilhin ito ngayon. Mas mabilis, mas maganda. Sweet. Nagkakahalaga ng 500 milyon. 500 milyon. Bakit? Mahal naman. Maraming tao ang nakapila para sa suite na ito. Hindi mo ba kayang maglabas ng pera? Tingnan mo na lang natin, anak. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Wala ka namang pera, nagpapanggap pang mayaman. Oo nga, nagpapanggap pang mayaman. Yun lang. Ito ang narinig ko. Pinakamalaking biro. Si Xiao Feifan ay nanunood ng palabas. Ano ba ang alam ninyo? Si Xiao Feifan ay nanunood ng palabas. Natatakot ako sa bahay na ito. Hindi kayang pantayan ng anak ko. Hindi ba't 500 milyon lang ito? Dapat ngayon ko ito i-book. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo. Kapag napirmahan na ang kontrata, kung ang bahay ay hindi binabayaran, ang multa ay 500 milyon. Ko ima. Grabe, 500 milyon. Hindi pa nga sapat sa araw-araw kong gastusin. Ibigay. Ginang, Gian. Magbayad ka ngayong araw. Ngayon ka na pwedeng lumipat. Okay. Lin Tuan. Hanapin mo na agad ang kapatid mo para magbayad. Oo, tama. Lin Yuan. Halika, magbayad na. Sige na. Bakit ka tumatawa? Magbayad ka na, bingi ka ba? Ayaw ni Lin Yuan. Ako na ang mag-aalaga ng mabait na ito. Kapag pinatay, bayaran mo na lang ako. Hindi ka ba mayaman? Bakit pinapagbayad mo pa rin ang kapatid mo? Kasi hindi ba tayo magkakamag-anak? Kinukuha mo ba ang dugo ng kapatid mo? Mayaman ba ang kapatid mo? Anong masama kung gumastos para sa kapatid? Hindi ba dapat? Anong masama kung pinapabayad mo siya? Hindi pwede ganyan, Min. Tumahimik ka na, Lau Kakay. Ang relasyon ay parang pagsipsip sa dugo ni Adeng. Nang dugo niya. Tumahimik ka. Maniwala ka man o sa hindi, bugbugin kita hanggang mamatay. Nahihiya kaya galit na. Tinamaan mo ang sentro ng issue, no? Hindi tama ang iyong ginagawa. Huwag hayaan ng sino man na magsalita tungkol dito. Si Lin Yuan, andito lahat ng ibang tao. Pinagtatawanan tayo. Nahihiya ka ba? Mabilis kang magbayad. Bakit ako magbabayad? Wala ka bang pera pambili nito? Gusto nyo bumili ng Zhaoyuan Mansion? Sumunod ka sa akin, Lin Yuan. Anong kinalaman mo? Lin Yuan, may lakas ka ng loob na lokohin kami. Pirmado na ang kontrata natin. Hindi kayang bumili ng bahay. Ano na ang 5 milyong multa? Lin Yuan, pakialaman mo siya. Ano ba, bakit ka pa nag-aaksaya ng salita sa kanya? Hindi namin kayang magbayad ng ganyang halaga. Lin Yuan, nakalimutan mong pumunta kanina. Anong sinabi ko sa'yo? Kailangan mong bilhin ang bahay na ito. Kailangan mong magbayad ng pera. Nanaginip ka kung iniisip mong papayag akong magbayad. Lin Yuan, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Kung hindi ka magbabayad, maniwala ka't ngayon pa lang. Papatayin kita at ang matandang ito. Ano ba, bakit ka pa nagpapalaki ng issue sa kanya? Sapakin. Sapakin mo ng malakas.